Sa ngayon, pwede nating masabi na itong San Miguel Beer ay isa dito sa mga teams talaga na magiging title favorite sa darating na bagong season. Pero mukhang gusto pa nilang kunin itong si Cliff Hodge mula dito sa Meralco Bolts. Ang dahilan daw nito kaya gusto itong kunin ng San Miguel ay dadagdagan nila yung mga big men na kanilang nasa roster. Alam natin na ang kulang talaga dito sa San Miguel Beer ngayon ay yung tinatawag na player na magbibigay nung mas malakas na enerhiya pagdating dito sa pagre-rebound at sa depensa. Yung tinatawag na power forward. Kasi ang power forward lang talaga nila si Rodney Brondial. Dahil ito si Motaw Tuba yan ay center kasama ni June Mar Fajardo. Ito si Andreas Cahilig actually small forward yan. Kaya sa tingin ko mukhang ito si Cliff Hodge lang nababagay dito sa San Miguel Beermen. Dahil itong si Cliff Hodge, alam natin nakakairita yan kapag kalaban. Pero kapag nasa team mo na, malaki maiaambag niyang tulong. Lalo na yung laro nito na malakas sa rebounding, sa depensa. Kaya naman pwede yan dito sa sistema ng San Miguel kung sakasakali. Kaya sa tingin ko, magiging magandang addition if ever na matuloy yung ganitong transfer. Alam nating matagal na itong si Cliff Hodge dito sa Meralco kaya hindi yan basta-basta na lamang hahayaan ni Coach Luigi Trillo na mawala. Pero kinakailangan kung ikaw San Miguel gandahan mo offer dito kay Cliff Hodge para siya na mismo ang mag-request na lumipat dito sa SMB. Kapag napunta dito sa San Miguel Beer, itong si Cliff Hodge magiging mas maganda yung kanyang ipapakita ngayon. Alam natin na itong si Cliff Hodge ay hindi naman yung tipo ng player na palaging kinakailangan ng bola. Actually, ang laro nito para si Rodney Brondial. Kaya pwede ito dito sa San Miguel kung sakasakali. At yan ang dahilan kung ba't porsigido ang SMB ngayon na makuha ang nasabing big man mula dito sa Meralco Bolts. At hindi lang naman ang San Miguel ang gustong gumawa ng mga malaking movements ngayon. Pase at itong Blackwater Bossing ang isa dun sa mga teams na talagang desidido na mag-improve ng kanilang ipapakita sa darating na season. Alam nating lahat na nakafocus ang lahat dito kay Cedric Barefield at Christian David. At yan ang dahilan kung bakit nakasentro ang negosasyon ng Blackwater sa dalawang nasabing player. Mag-expire na ang kontrata nito si Christian David sa Setyembre at ang numero unong priority nila ayon mismo kay Coach Jeffrey Carriazo ay ma-renew ang kontrata nito. At itong si Cedric Barefield alam nating under contract pa rin yan dito sa Blackwater. Pero mukhang gusto na itong i-extend itong bossing para masigurado na yung future nila ay nasa kamay pa rin ni Barefield at ni David. Pero hindi pa tiyak kung papayag si Cedric Barefield dahil alam natin, siyempre medyo frustrating kay Barefield yung nangyari nitong nakaraang season na palaging talo itong Blackwater Bossing. Kami nga nagsasabi na baka itong si Barefield ay magdesisyon na lamang na maglaro abroad. Pero lahat yan ay magdedepende pa rin kung magagandahan o palalakihin ng Blackwater yung i-offer nila. At alam naman natin na itong Blackwater ay anytime pwedeng i-offer din itong si Barefield dito sa TNT Tropang Giga. Pero ayon dito sa mga sabihin na nating obserbasyon ay baka mas piliin ng TNT itong si Robert Bolick kaysa dito kay Barefield. Dahil para mas nakasisiguro ka na si Bolick ay talagang maglalaro dito at hindi yung gagawin yung basta na lamang aalis at mag-abroad. Parang yan daw ang pinangangambahan ng iba dito kay Cedric Barefield. Kaya sa ngayon, kung sakasakali sa tingin ko, magiging mas maganda ang kalalabasan ng Blackwater kung ma-renew nila ang kontrata nitong si David at makumbinsi nila ito si Barefield na manatili muna dito sa Blackwater Bossing at wag munang lumipat.